Sinasabi niya na chismosa ako, hindi po yun totoo. Kasi kung chismosa ako, hindi na maka-run of office si Governor Digamo kasi alam ni Mayor Digamo kung anong diagnosis ng husband niya. He was diagnosed na I don't need any script po kasi alam na alam ko po ang totoong nangyari. So, ito po ang nangyari. Nung sinabi ni Senator Bato na I want to dig it deeper so that malalaman natin kung sino talaga ang culprit to the Rex Cornelio Pipino case, ba't nasali ang sasakyan ng province? And then, so April 20 yun, that is Wednesday. Madaling araw ng April 21 at 1 a.m., pinagbabaril yung bahay namin. Nagising kami, mga third times na po yung putok. Ilang beses kayo pinutukan? 8 bullets lahat yung nakita namin, pero yung sa police blotter po, 5 bullets lang. Alright. Binaril yung bahay ninyo, walang natamaan? Yung sasakyan namin, Nasa loob kayo ng bahay? kami po lahat, pati yung mga anak ko. Walang tinamaan? Wala po. Casualty? No Wala casualty po. whatsoever? Wala Alright. po, Senator. Okay. Did you report it to the police the next day? Hindi. Tumawag kaagad ako sa Dumaguete. Tumawag kaagad kami sa Dumaguete, tapos nagresponde Dumaguete naman. Police Force? Yes po. Ah. Then nag-text po kami sa hotline ng NOPO, pero no reply po. Yung sa Dumaguete, agad-agad rumisponde. Ano oras to? 1 a.m. Alright. Okay. Anong sinabi ng Dumaguete Police? Pumunta ba Dinala- yung mga pulis sa inyo? Yes po, nag-investigate sila. Tapos after the investigation, kinuha nila yung yung sa bullets para malaman nila kung ilan talaga yon at kung anong ginamit na. Yung na-recover na... 5 po ang na-recover based on the police blotter, but ang totoo po ay 8 bullets. So isang magazine po ang ginamit. So sa tingin mo, ano ang dahilan bakit gusto kayong takutin? So ang sabi mo kanina, wala silang intensyon Napatay. kayo. Yes po. Dahil kung meron silang intensyon na patayin, siguro nirat-rat na talaga yung Yes po. yung bahay ninyo. Yes Gusto. At mayroon talagang magkakaroon talaga ng casualty. Yes Tama po po. ba? Yes, So ano Senator. tingin nyo? Ano yung motibo nila? Si Kuya Peñero, yung bodyguard aide ni Governor Roel Digamo. Yung isa po kasi siya sa naging person with interest sa nangyari sa Rex Cornelio po, yung media man. During August 6, 2020, hindi ko yun makalimutan kasi birthday yon ng kapatid ko. Kahit magkagalit na po kami ni late Governor Digamo, tumawag po siya sa akin at sabi niya, Kitty, tulungan mo si Kuya Peñero mo. Sabi ko sa kanya, paano ko naman tutulungan si Kuya Peñero? Hindi ko naman talaga alam kung anong nangyari. So binaba ko yung cellphone ko. After 20 to 30 minutes, tumawag po yung guard ko sa bahay. Ma'am, nandito po yung police, si Peñero po. So agad kaming umuwi. Hindi nga kami nakakain sa birthday ng kapatid ko. So pag uwi namin, kasama ko yung husband ko, yung driver namin si Pastor Nalam na tao na ngayon ng mga Teveses, at saka si Marlon Bato po. And then pagdating namin sa bahay, nanginginig po si Kuya Peñero. Umiiyak nga siya. Sabi ko sa kanya, Kuya, ano talaga ang totoong nangyari? Sabi niya sa akin, Inday, I will speak it to Bisaya, okay lang po. Hindi. Sabi niya, Inday, tulungan mo po ako. Ayoko pa pong mamatay. Hindi naman ako yung nasa sasakyan lang po ako. Sabi ko sa kanya, sinong nag-utos sa iyo, Kuya? Sabi niya, Inday, pabalik-balik yung sabi niya. Tapos nung parang nanginginig siya, sabi ko sa kanya, paano kita matutulungan pag hindi mo talaga sinasabi sa akin kung anong totoo? Tapos sinalaysay na niya kung sino yung kasama niya,
Tapos yung the following day, para matahimik, doon sa Gihulngan City. May pinabasa pa po siya sa akin na text messages from the late Provincial Director, PD, Colonel Entoma, na naman COVID, using different cellphone number. Ang hindi ko makalimutan ang text ni Colonel Entoma, based sa salaysay ni Kuya Peñero, na si Colonel Entoma yon. Para matahimik, bigyan na lang ng 2 manok. Nagtanong ako sa kanya, paano tatanggapin ang 2 manok? 2 manok lang yung ibigay nyo, tapos tatahimik na. Sabi niya, Inday, yung 2 manok, ibig sabihin nun, 2 million. Sabi ko sa kanya, Kuya, sino yung mga kasamahan mo? Conspiracy po. Si Sir Lani Lazaro, siya po yung head sa GSO na kung manghihiram ka ng sasakyan, dun ka dadaan sa kanya. Si Kent Martinez, kasama rin, yung driver ng sasakyan na na-assign sa assessor, naman po. And then, sabi ko sa kanya, sino pa yung mga kasamahan mo? May nabanggit siyang 4 na pulis. Yung 4 na pulis, hindi ko talaga makalimutan kasi nung bago lang po kami nagpa-interview tungkol sa quarry, death threat din kami at yung mga pulis na binanggit ni Kuya Peñero, yun ding mga pulis na balak sana kaming patayin ng husband ko. Ang mga pulis po na ito ay si Bulandres, Villa Gonzalo, Jacobe at Bayotas po. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya, sure ka ba talaga? Kasi kilalang kilala ko si Nung Ruel. Maayos yung pinalaki ng mga magulang nila. Kahit itanong mo pa sa Negros, yung mga kapatid ni Governor Digamo, mababait yun. Sandali lang ha. Opo. Sandali lang. Mm-mm. Take note niyo yung pangalan na sinabi niya, 4 na pulis. Sino yung 4? Nakasama ni Peñero, allegedly, na sinabi sa'yo. Sige nga, pangalan. Bulandres, Bulandres. Sa Dumaguete Police Station to? hindi ko po alam kung saan po yan sila naka-assign po. Yun lang po yung sabi niya sa Si akin. Bulandres, sino pa? Di ba? Jacobe, Jacobe. Villa Gonzalo, Villa Gonzalo. at si Bayotas po. Bayutas. Take note niyo yan. Alam niyo kung saan naka-assign? Thank you. Thank you, Senator Jinggoy. Please continue. Tapos nung tinanong ko siya, sabi niya, Inday, pwede tawagan mo si Colonel Tolentino? Sabi ko sa kanya, anong magagawa ni Colonel Tolentino, kuya? May order ka na, tapos MECQ during the time. Sabi niya, si Colonel Tolentino at si Colonel Banson. Colonel Banson was PD during the time of Negros Oriental po. Tapos sabi ko sa kanya, okay, tatawagan ko si Colonel Tolentino. Tapos sinabi ko pa sa kanya, baka nag-e-imbento ka lang ng storya kasi si Governor Digamo, takot nga yung, pag noon nag-duty ako sa kanila, pag may magsabi sa kanya tulad ni late Miguel Dongo, Gov, huwag kang kumpiyansa kasi may patong yung ulo mo, 7 million. Agad sasabihin ni Governor Digamo, Kitty, huwag kang sasakay sa sasakyan ko. Maliliit pa yung mga anak mo. Kahit magkagalit kami ni Governor Digamo, unfair naman para sa kanya kung sasabihin ko na salbahe siya, which is yung pagkakilala ko sa kanya, hindi. Tulad din ng sinabi ng mga tao, yung sa media, na sinabi nila na si Mayor Janice, kabit si Bongbong Divina Gracia, kahit naggalit ako kay Mayor Janice, pero hindi yon totoo, Mr. Senator. Kasi si Mayor Janice, kahit pa magalit siya sa akin ng magalit ngayon kung sasabihin ko, napakasilosan yan. Totoo yan. Palagi niyang sinasabi sa akin, Kitty, bantayan mo yun si Nung Ruel mo. Alam mo ba kung ano lang dahilan nag-away kami? Hindi nga kami nag-away. Hindi na nila ako pinapunta sa bahay nila.
Dahil lang may nag-report sa kanya na ako daw, sinasabi ko raw na ako daw si Mrs. Digamo, which is hindi naman yung totoo. Kasi every time may patients ako, sasabihin ko talaga, I'm Kitty Torres, personal staff of Governor Digamo. Tapos yung may nagsabi pa na pinapaaway ko raw sila ni Governor Digamo, hindi po yun totoo. Sinasabi niya na chismosa ako, hindi po yun totoo. Kasi kung chismosa ako, hindi na maka-run of office si Governor Digamo kasi alam ni Mayor Digamo kung anong diagnosis ng husband niya. He was diagnosed na maniac po si Governor Digamo. Umiinom po siya ng yellow prescription medicine, phenobarbital po ang pangalan. Miss Kitty, iwasan natin Yes yung mga ganong klaseng Sorry po. pananalita. I'm just telling just concentrate on Yes po. what has been asked of you. Pero yung sinabi ni Kuya Peñero sa akin, nasaan po ba si Kuya Peñero? Kasi makikita natin kung nagsisungaling po siya, Mr. Senator, kung magkaharap eye to eye. Sabi ko sa kanya, Kuya, October pa lang gusto mo nagsabi ka na kayong dalawa ni Manugura, yung bodyguard din ni Governor Digamo noon. Gusto nyo magpa-relieve, ayaw na nila kay Governor Digamo. Tapos siya lang yung naiwan, si Kuya Manugura na assign po sa Shaton. Sabi ko sa kanya, dapat kung anong totoo, yun lang ang sasabihin mo. Tapos sabi pa niya, Inday, pakiusapan mo si Colonel Tolentino na wag na akong dalhin sa NCRPO kasi takot ako sa 4 na pulis. Tapos sabi ko sa kanya, kayo na lang ni Colonel Tolentino ang mag-usap kasi pulis ka naman, pulis naman si Colonel Tolentino. So tinawagan ko si Colonel Tolentino, mga 11 a.m. or 12 a.m. na ng madaling araw, dumating si Colonel Tolentino sa bahay, malakas pa yung ulan. Tapos doon, nag-usap silang dalawa. Iniwan siya sabi ng kuya ko, sabi ng husband ko, pag iniwan siya ni Colonel Tolentino, hindi siya bibitbitin. Ibig sabihin nun, hindi niya na-convince si Colonel Tolentino sa mga sinasabi niya. Kaya para mga 1 a.m. na, umuwi si Colonel Tolentino at iniwan niya si Kuya Peñero sa bahay. Umuwi si Kuya Peñero sa bahay nila, so natapos na yon. Kinabukasan, nag-meeting kami sa Starbucks kasama si Marlon, si Christine, si Ate She, at saka si Jurex. Tumawag na naman yung tauhan ko sa bahay na, ma'am, na nandito na naman si Peñero. So umuwi na naman ako. Pag uwi ko, after 10 minutes, kinuha po siya ni Colonel Tolentino doon sa bahay at hindi ko na alam kung saan sila pumunta. Kinabukasan na naman, 5 a.m., tumawag na naman si Kuya Peñero sa akin. Sinabi na naman niya, Day, may number ka ba kay Colonel Banson? Bakit kuya siya? Tawagan mo kung saan na siya. Kasi sabi niya, i-pick up lang niya ako dito sa bahay. Pupunta na kami ng Cebu. So sabi ko sa kanya, wala akong number ni Colonel Banson. So binigyan niya ako ng number ni Colonel Banson. Ako po yung tumawag. Naliligo pa si Colonel Banson noon. Sabi ni Colonel Banson, pahintayin mo na lang siya sa labas ng bahay na doon sa Kangmating po yung bahay ni Kuya Peñero. Tapos dinala na siya sa Cebu. Tapos nalaman ko na lang, sinabihan ko pa nga si Colonel Tolentino, Kuya, wag mong pabayaan si Kuya Peñero. Tapos nag-deny si Kuya Peñero na hindi daw siya humingi sa akin ng tulong. Meron po akong na-retrieve kagabi na text messages na dinala na siya sa Krami noon. Tapos Senator Jinggoy, nalaman ko na lang na kinuha siya sa Cebu at dinala po siya sa Krami. Yun lang po ang nalaman ko. Yun lang. Tapos ang sinabi ni Kuya Peñero na may nakalimutan po ako. Sabi ko sa kanya, sinong nag-utos sa'yo? Ito po ang sabi niya. Wala siyang pangalang binanggit pero ito ang sabi niya. Sinong nag-utos sa inyo, Kuya? Sabi niya sa akin, Senator. Hindi naman yun ang lalaki ang nag-utos na ipapatay. Siya lang yung nagbayad pero yung babae ang nag-utos. Yun lang po ang sabi ni Kuya Peñero.
Sino yung babae? Yun lang po ang sabi niya. Hindi na po ako magsasalita kasi yun lang talaga yung sinabi niya. Wala po Walang pinanggit pinanggit kung sino yung pangalan ng babae. Ang sabi niya, ang lalaki ang hindi nag-utos. Siya lang po yung nagbayad, tapos yung babae talaga ang nag-utos. So walang Walang pangalan po. walang pangalan na Yes ibigay. po. Alright. Sino yung nagsabi? Excuse me, Senator Joey. Sino nagsabi na yung lalaki at saka babae? Sabi Sino? ni Kuya Pinheiro, Si sabi Pinheiro? ko sa kanya, Ito, sino nandito- talaga, nangingiyak-iyak pa siya nung sinabi niya po yun. Okay. Ano ka ba? Piñero, totoo ba? Sino yung babae at sino yung lalaki? Hindi yan, totoo yun. Wala akong sinabing ganyan. Ha? Wala akong sinabing ganyan. So we'll just take her word and we'll just take your word for it. Ganun ba? Ang mas mabuti po, Senator, kasi yung mga special task force po, based sa nalalaman ko, pinarelieve sila lahat from Negros. Nung si General Cascola na yata yung naging PNP chief, pero hindi ko sure, pero pinarelieve sila lahat. Pwede naman tayong magtanong po. Tapos yung logbook, nasa Capitol po, pinunit. Tapos yung CCTV footage ng Capitol, hindi po sila nagbigay kasi ang explanation nila, sira po. Yun lang po. Alright. So, maraming salamat, Miss Kitty. Thank you Mr. rin po. Piñero, ikaw daw ang tinurong, nakalagay kasi sa notes ko. Ikaw ang tinurong one of the suspects doon sa Rex Cornelio case. Yes, Your Honor. Sino nagturo? Sino ba nagturo sa kanya? Kasi ito yung, Your Honor, Ano ka ba? retired na, retired. Police. Yeah. Alright. Okay. Bodyguard, security Kailan ka hotel nag-retire? ni Governor Digamo, Your Honor. You're former security of Governor Digamo? Close-end Alright. security. Kailan ba nangyari itong pagpapatay ni Rex Cornelio? Mga May yata yun, Your Honor. May of last year? 2020 pa, Your Honor. 2020? Yes. When did you retire? 2022, Your Honor. 2022? Yes, sir. So you were still in active duty when Rex Cornelio was murdered, Yes, Your Honor. correct? Yes, sir. Why were you tagged as the brains or mastermind of killing of Rex Cornelio? Ito yung, What is your participation there? kasi close-in ako kay si Rick Cornelio, ano yun, Your Honor, ni radio commentator. Palagi siyang palagi siyang tumitira kay Go. At saka yung pagmatay niya, ang nalaman na may idadawit siya, si Go ang No, mapasangin lang. what is your participation in the killing of Rex Cornelio? Wala akong participation, Your Honor. Bakit ikaw ang tinuturo? No? Ikaw ang mastermind? Kasi ito, Your Honor, kasi sila ni Titi, dili na sila, nandun na sa kabilang, sa partido, Your Honor. Teka, bakit ka ba nag-retire as policeman? Age? Age? Age, Your Honor. 56? Hindi na, 53, Your Honor. Ano? 53, at the age of 58. Nag-retire ka na? Oo. Bakit ka nag-retire? Aga pa. Kasi, Your Honor, yung nangyari sa akin, yung sa kaso ni Rex Cornelio, Your Honor, yun ang dahilan na nag-retire ako. Alright, sige, okay. So, again, what is your participation? Wala akong participation, Your Honor. Okay, were you there when Rex Cornelio was allegedly murdered? No, Your Honor. I was Where were you? duty at the time. Where were you? At Noybe, Pamplona. What time was At the residence Rex of- Cornelio murdered? Was murdered in the residence of Governor Digamo? No, I was No, where was Rex Cornelio murdered? in Dumaguete City, Your Honor. Where were you? In Pamplona, Your Honor. Okay, why did the other resource person point at you as the mastermind of the killing of Rex Cornelio? Kasi gusto nilang ipalabas na
si Governor Digamo ang nagpapatay sa kay Rex Cornelio. Ganun lang? Bakit ikaw ituturo? Kasi bodyguard ako kay Governor. Oh, kahit na ba bodyguard ka ni Governor, ba't kaya ikaw ituturo kung wala ka talagang partisipasyon? Yan ang nila, Your Honor. Kasi dati, Your Honor, bago pa na naging nag-gobernador si Governor Digamo, about 1 year and a half, may death threat din siya, Your Honor. At saka ako yung nakahuli at saka kasamaan ko nakahuli ng mga gun na pumunta sa bahay ni... Kilala mo ba si Bulandres? Hindi, Your Honor. Hindi mo kilala yung police. Na minention mo, Kitty, no? Yung Bulandres? He's telling a lie po, Senator. Hindi ko naman po sinabi. Hindi ko naman po binigay na, hindi po naman ako nagturo na si Governor Digamo at si Mayor Janice kasi wala siyang sinabi. Sabi lang niya, ang lalaki ang nagbayad, ang babae po ang nagpapatay. But parang guilty siya. Wala naman kahit yung sa investigation, hindi nagtuturo kay Governor Digamo at Mayor Janice. Bakit napaka-defensive mo, Kuya Pinheiro? Alam mo, kahit malimutan man ang asawa ni Rex Cornelio kung anong nangyari sa asawa niya, pero yung Diyos at ang karma maniningil talaga. Tandaan mo yan, Kuya Pinheiro. At bakit? Ito lang itanong ko. Kung hindi kayo takot, bakit yung asawa mo nagpa-press con, hindi ka naman kinidnap ng PNP? Ako mismo po yung nagsabi, sinabihan ko pa nga si Colonel Banson kahit hindi kami magkakilala, please take care po kay Kuya Pinheiro. Di ba Kuya Pinheiro, at 3 a.m., tinawagan kita, umiyak ka at umiyak ako? Sinabi ko pa nga sa'yo, huwag mong ilaglag si Nong Ruel kasi hindi yun mamamatay. Pinheiro, wala namang sinabi. Kahit sa investigation na nagtuturo kay Mayor Janice at Governor Digamo, ikaw yung nagsabi ngayon. Ikaw lang yung Huwag kang dumirekta. Yes po, Your Honor. Oo. Tapos po, Senator, yung pamilya ni Kuya Pinheiro, based po sa nalaman ko, pinakuha doon sa Gihulngan at pinatira po sa 9, doon sa pamamahay nila ni Governor Digamo. For how many months po? Pero hindi naman ako yung tao, yung mindset na mag-iisip ng masama tungkol doon. Pareho nung sinabi yung sa logbook, pinapunit, yung CCTV footage sa Capitol. Do you think sira yung CCTV ng Capitol? Ang laki ng budget ng Capitol? Hindi pwedeng ipaayos agad o palitan agad yung CCTV? Okay. Ano masasabi mo, Pinheiro? Your Honor, ito ang masasabi ko. Sino si babae at sino yung lalaki na tinutukoy mo? Wala akong sinasabing babae at saka lalaki. Your Honor. Sige. Ganito yun, Your Honor. The time na lutsan kong order sa in CRPO, nanawag na ako tawag na ako itong security close in, Tagalogin mo para maintindihan ka ni Senator Jinggoy. Tagalogin. yung ating kasama ni Colonel Tolentino na si Michael Sines na gustong makikita sa akin kasi tutulungan niya daw ako sa kaso ko na sa pagka-relieve ko, Your Honor. At doon, sinabi niya na doon kami sa bahay ni Kitty Torres mag-abot, magkita yung gabing yun. So nakita kami doon, nandun si Pero ang natingala ko, Your Honor, nga yung si Kitty Torres, sinindan siya ng relief order ng
yung kapatid kong babae, sinindan niya ng relief order ko, copy ng relief order ko. At saka, yun nga, nagtaka ako, bakit siya nakakuha ng relief order na inisend niya sa kapatid ko, Your Honor. At the time, nag-istorya kami ni Colonel Tolentino, kabayan sa kaso ni Rex Cornelio Moto nga, istoryahan na mo nga, ako gamon ko kuanon ko affidavit, i-execute ng affidavit para i-DN si Governor Digamo at saka si Mayor Janice Digamo na sila ang nagpapatay kay Rex Cornelio.